Ito yung pinakamahalagang bagay sa ating Sniper 155 kasi bukod dun sa mga nabanggit natin, ito yung pinaka-delikado sa lahat. So unang-una, bago nyo pipindutin to, dapat lagyan nyo yung kamay nyo dito. Binunot mo yan pataas, mapuputol lahat yan. So mga ka-Phantom, ibabagi ko sa inyo yung mga dapat nating malaman o dapat nating ingatan sa ating Sniper 155. So para sa mga newbie ito, sa mga bagong may sniper, ito yung ating ibabagi sa inyo na dapat nyong malaman. So unang-una, itong natin, itong clutch natin, pag bagong labas sa kasa yan, nakaangat, wala siyang play. So itong sa akin may play, naglagay tayo ng konting adjustment dito. So bakit ko nga ba ginawa yun? Kasi yung mismong kasi natin, clutch cable natin nakasagad. So nakaganyan. Ang disadvantage kasi niyan, yung ating clutch lining ay mapupudpud. So ito, ginawa natin, naglagay tayo ng clearance para at least hindi tumutukod yung ating clutch lining. Ayan, yan yung mga dapat nating ingatan. At saka kapag bagong labas sa kasa yung motor nyo, yung mismong chain nya sobrang higpit, mahigpit siya. So itong sa atin kasi medyo matagal na. So wag kayong mag-alala na na hindi luluwag yung chain nyo kasi kakagamit nyo ng motor kasi 'di ba under break in yung motor nyo, talagang normal na mahigpit yun. So mga 1 month to 2 months medyo makikita nyo may play na din yun. So ang natin dito, ang ginawa natin dito, sinagad ko nung una kasi ito may konting may konting clearance pa noon. So ang ginawa ko dito, sinagad ko dito kasi yung mga natin dito na experience natin sa ating motor, pagka nagsishift tayo, lumalagutok yung pagsishift natin, lalong lalo na kapag ipapasok natin yung second gear, third gear, lumalagutok talaga yan. So yun, tamang tamang timing din sa ating pagsishift para hindi ganong lumagutok. Tsaka dapat nating i-maintain yung ating chain na dapat malinis. Kasi kapag hindi malinis yan, maingay talaga. Tsaka papapansin nyo dito sa ating chain, madaling kalawangin. Ayan o. So kahapon kasi naglinis tayo. So ngayon hindi ko pa siya nalagyan ng lubricant. So yun. Ayan. Pero yung ating chain kasi is naka O-ring type siya. Kaya kahit hindi tayo madalas maglagay ng lubricant, okay lang. Ayan siya. So ang natin dito, ang ginagamit nating panglinis dito, gumagamit tayo ng gas. Pero kapag naglagay tayo ng gas, sinasabunan din natin siya. So gumagamit tayo ng car shampoo. Yun yung lalagay natin sa kanya. So next video natin, gagawa natin ng tutorial yan. Next natin mga ka-Phantom, yung ating coolant. So alam natin si Sniper 155 ay meron siyang napakanipis na radiator. So nandito yung kanyang radiator, mapapansin nyo, sobrang nipis niyan. So ang dapat natin kailangan dyan, dapat natin laging i-check yung kanyang coolant. Kasi yung mga ibang natin, Sniper 155 user natin, yung lagi nilang reklamo ay nag-overheat yung kanilang radiator. So ang natin dyan, ang sinasuggest ko sa inyo, dapat yung buksan yung mismong radiator, tapos i-check nyo kung puno nga ba yung coolant nya. Tapos check din natin yung kanyang reserve. So bali sa kanyang reserve, ayun, papakita ko sa inyo. Yun, hindi siya umabot sa full, hindi ko minamax sa full. So nasa lang siya, below ng full. So ayun, makikita natin. So nasa sa inyo kung pupunuin nyo siya o hindi. Kasi kapag pupunuin nyo kasi yan, mahirapang mag-circulate yung ating coolant. So may tendency ding mapupunta lahat dyan sa baba yung coolant, hindi niya na may tataas. So yun. So next natin, ito yung pinakamahalagang bagay sa ating Sniper 155 kasi bukod dun sa mga nabanggit natin, ito yung pinaka-delikado sa lahat. Kapag mag-change oil tayo o magpapalit ng filter, itong oil filter, dapat malamig yung ating makina. Kasi kapag mainit yan, ito kasi lahat ng bakal naman kapag mainit, lumalambot.
So pagka pinihit mo yan o kapag naghigpit ka, may tendency kang mapuputulan ng tornilyo. So same din sa kanyang drain bolt. So sa kanyang drain bolt kasi mga ka-Phantom, dapat gumamit tayo ng close wrench o kaya yung mga socket wrench. Huwag tayong gumamit ng open wrench, kasi kapag gumamit tayo ng open wrench, lalong lalo na mga ka-Phantom, yung ating drain plug is malambot yung mismong tornilyo nya. So dapat talaga yung gagamitin natin sa kanya is close wrench. So yan, para maiwasan natin yung mga pagkasira ng ating parts ng motor. Yun yung mga mga dapat nating ingatan dito sa ating engine. So wag kayong mag-change oil kapag mainit ang makina. Gawin nyo na lang tuwing umaga kasi malamig talaga. Tsaka maganda mag-change oil pag umaga kasi yung oil mismo bumababa na lahat. So yun. So next natin mga ka-Phantom. So kadalasan ito yung nagiging issue ng ating sniper. Ito mga ka-Phantom, naputulan na tayo ng isang lock dito sa pangatlong pangatlong lock nya. Actually tatlong lock yan. Meron ditong isa diyan, dito. Then meron din dito sa gilid. So kapag magtanggal tayo, dapat panoorin nyo yung manood kayo sa YouTube, may mga tutorial doon. Kapag magtanggal kayo mga ka-Phantom, ang pagtanggal natin dito, wag pataas, pababa yung pagtanggal natin dito. Kasi kapag pataas yan, yung lock nya kasi nakatukod na pa ganyan, no. So kapag binunot mo yan pataas, mapuputol lahat yan. So yun yung sekreto natin dito, pababa. Actually ito kasi yung una nating binuksan nun, pinagpraktisan natin. Ito yung unang na damage. So yan, dapat nating ingatan yan kapag bubuksan natin. Kasi nung binuksan ko kasi to, nung chinek natin yung coolant nya kung okay pa. Ito yung pinaka-importante dito mga ka-Phantom. Since itong motor kasi natin standard, ito yung disusi. So ito yung dapat nating ingatan dito. Every time kasi nabubuksan natin yung ating lock ng ating susian. So kapag nakaganyan, 'di ba kailangan nating buksan dito. So mapapansin nyo dito sa susi natin, okay na okay yung pagkaka shape nya pa rin. Hindi pa rin siya nagbabago. So ito kasi kapag nilapat natin yan, dapat ipasok nating buo. Hindi yung kalahating ipapasok natin, kasi kapag hindi lumapat ng mabuti yan, ang tendency kasi mabibilog to. So yung kapag nabilog yan, kailangan mo na namang gamitin yung isang susi mo. So yun, tip lang, dapat nakalapat ng mabuti din. Ayan, paikutin nyo. Yan, yun yung mga tips natin. Tsaka ito mga ka-Phantom, kadalasan kasi yung mga napapansin natin, ito yung nasisira sa kanila. Kapag pinindot nila to, ang kasi nito, ang nagtutulak kasi ito, spring, may spring sa loob to. So tignan nyo kapag tinulak natin yan, tutunog siyang ganun. So kapag laging ganun, ang ang tendency niyan, hindi nyo na ma-open to. Kasi meron tayong nakita sa group na nasira yung ganito niya, hindi niya na ma-open. So kailangan niyang baklasin lahat. So ituturo ko sa inyo kung paano yung tip para maingatan nyo. So unang-una, bago nyo pipindutin to, dapat lagay nyo yung kamay nyo dito. So kapag nilagay nyo yung kamay nyo dyan, ayan, dahan-dahan nyong bitawan. O yun, di ba hindi siya tumunog? Yun yung mga mga tips natin sa mga baguhan, lalong-lalo na yung mga first timer dyan. Then dito sa ating brake caliper, every time na maglilinis tayo ng motor, dapat ito ay nire-recommend kong lagi nyong i-side stand yung motor nyo. Kasi ito kasi mga ka-Phantom, yung ating brake caliper, katagalan kasi nito kapag hindi natin maintain yung kalinisan nito, may tendency kasing mag-lock yung ating brakes dito. So iniipit niya yan. So ito yung mga natin, ito yung kanyang rubber. So dito sa kanyang rubber, may grasa to sa loob. So kapag may pumasok na tubig diyan, so 'di ba kakalawangin. So ayun, mag-stack up siya. Hindi niyo na mapapaikot tong likod nyo. So dapat naka free play. Tsaka
yun nga, dapat kapag mga ganun tayo, maglinis tayo ng motor, pagkatapos natin siyang malinisan, dapat lagi natin siyang i-side stand para yung tubig na nakapasok dyan, syempre lalabas lahat. So yun, hindi naman 100% na lalabas lahat yan, pero yun yung ano kasi natin, yung mga ginagawa ko every time na naglilinis tayo. Kasi itong sniper natin, kapag ano to, tag-ulan, talagang ano to, putik lahat yan, pati dito na part putik lahat yan. Hindi talaga ano advisable na gamitin yung ating motor kapag tag-ulan, kasi pati itong kanyang ano fender sa likod, useless lang din yan, kasi kapag umuulan talaga dito na part diyan tumatalsik. So pati yung OBR mo napapaliguan din siya ng putik. Tsaka ito din mga ka-Phantom, yung dapat nating malaman sa ating Sniper 155, na yung ating side stand ay hindi ganun kakapal yung kanyang pintura. So sa kakaapak natin dito, kaka side stand natin dito, nagkaroon siya ng, ayan, makikita nyo dito, lumabas na yung kulay ano, yung kulay bakal talaga. Ayan. So yan oh, makikita natin may mga kalawang na siya. So kapag nabakante tayo, ito yung ano natin, project natin, pipinturahan natin, i-repaint natin. Tsaka dito mga ka-Phantom, makikita rin natin may mga kalawang na. So normal lang naman yan pagka tumagal-tagal na yung ano, motor nyo, lalong lalo na kapag nagpa-park kayo sa medyo basa, ganun. Yan yung magiging ano nya, magiging resulta. So kapag nabakante tayo, gagawan natin ng video to, i-repaint natin yan. At kung lagi kayong magbibiyahe ng malayuan, lagi nyo i-check yung throttle cable, lalong lalo na kapag stuck yung motor nyo, i-check nyo lagi yung kanyang throttle cable. So dito naman sa ating clutch cable, wala namang akong naging problema, kasi yung ating motor ay magto 2 years na to sa December 14. So yung ating odo dito, nakatakbo na siya ng 20,000. So hindi ko pa naman na-experience na maputulan ng throttle cable o kaya yung clutch cable, kasi every time na nagbibiyahe tayo o kapag nililinisan ko tong ating motor, chine-check ko siya. So kung gusto nyo magpalit kaagad, okay lang naman. Kung gusto nyo magpalit ng throttle cable, ang maisasuggest ko na gamitin nyo, gumamit kayo ng pang throttle cable ng Sniper 150, kasi yun yung yun yung talagang pinapalit nila. Kasi yung stock throttle cable ng Sniper 155 ay madaling maputol kasi wala siyang plastic sa loob. So bakal to bakal kasi nakikiskisan. At ito mga ka-Phantom, kapag maglilinis kayo ng inyong mga motor, ito yung lagi nyong ingatan, lalong lalo na kapag glossy yung fairings ng motor nyo. So ito kasi yung nagiging problema kasi natin dito, meron siyang mga hairline. So ito mga Phantom, gumagamit pa tayo dito ng microfiber. Yan yung pinangpupunas natin, pero may mga hairline pa rin siya. So ewan ko kung talagang ganun talaga tong glossy type na fairings. Actually yung natin, kabuuan ng fairings natin is matte. So dito lang yung may glossy. So yun, dapat yung iwasan nyo na lang na laging punasan. So ang dito, ang magandang gawin nyo dito, kapag pupunasan nyo siya, basahin nyo na lang, buhusan nyo ng tubig. Tapos kapag punasan nyo, dampi-dampi nyo lang, parang nagpupunas lang kayo ng pawis, ganyan lang. Huwag nyong i-rub, kasi kapag ni-rub nyo yan, magkakaroon kayo ng mga hairline scratches. So yan lang yung ating video for today. Sana may natutunan kayo. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa ating latest videos.